Today, one of the things that we are grateful about, our theme for the year is grateful living. Not just gratefulness, but grateful living. Sa pamumuhay ng pasasalamat, we all know that we are all saved by grace, not by ourselves, not by our religion, not by ritual. Kapos tayo. Ang Diyos ang umabot sa atin. Kaya, ang lahat ng ginagawa natin ay isang buhay ng pasasalamat. Sino ang merong buhay ng pasasalamat? Magsabi ng Amen. And one of the things we are grateful about is the Word of God. Hallelujah. John chapter 1 verse 1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word was God." And in 14, "The Word became flesh, He dwelleth among us, and that is no one but Jesus." And Jesus sent the Holy Spirit so that the whole Bible can be written. And so there is the living Word, who is Jesus, and there is the written Word, which is the Word of God. Kaya po, allow me to greet you again. Maligayang buwan ng Biblia sa Pilipinas. Palapakan niya natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagbasa ng salita ng Panginoon, as we prepare our TV, we would like you to focus. We would like us to focus sa ating pong theme verse. Yung theme verse po natin for this year sa National Bible Month. Alam nyo, nung araw po, National Bible Day, last Sunday of January. I've been a board member of Philippine Bible Society and was the vice president. Sa Philippine Bible Society, magkakasama po ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang National Council, o yung what they call the Protestant churches of the Philippines, and the Evangelical, the Christian churches. And I am always representing the evangelical community. At alam po ninyo, dati po National Bible Day. Tapos naging National Bible Week. Dahil lang po sa mga presidential proclamation na ini-issue ng presidente. During the time of Pinoy, the board was excited to ask me to ask the president again to issue a proclamation decree. But in my legal mind, though I am not a lawyer, I offered them wisdom and I said, we don't need another presidential proclamation. Because a presidential proclamation stands unless another president remove or changed it. Kaya yung apat natin, hindi na kailangan yung tatlo. Yung una pa lang, kay Cory pa lang, sapat na yon. So inulit ni Ramos, pinaulit natin kay Ramos, pinaulit natin kay Era, pinaulit natin kay GMA. Hindi na ho, useless na po yan. The Chief Justice is here with us. I said, you may want to ask him if I am correct in my legal mind, though I am not a lawyer. What we need is a legislation from Congress. And so from then on, nagsimula ang move to legislate it. And thank God, ay naging batas na. Kaya kahit sino presidente, hindi pwedeng basta baguhin. Na meron tayong National Bible Month. Hallelujah! Wala bang palakpak sa Panginoon? Meron tayong National Bible Sunday, yun ang una. Tapos National Bible Month, at ngayon ay National Bible Day, yung Monday after the last Sunday. Tapos ganyan lang kahina ang palakpak natin sa Panginoon. Hallelujah! Praise be to God. So muli, bayaan niyo pong batiin ko kayo. Batiin niyo muna isa't isa. Happy National Bible Month. Hallelujah. In behalf of the Philippine Bible Society, muli ay nais ko kayong batiin ng Happy National Bible Month. At ang ating text for this year is found in Romans chapter 15 verse 4. At babasahin po natin. Ito po ang sabi, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope." Hallelujah! Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga na maunawaan natin lahat na tayong lahat po ay napakahalaga na ating panghawakan ang salita ng Panginoon. Tapat at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay.
salita mo'y nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pwede yung palampakan natin ng Panginoon sa kanyang salita. Mga kapatid, mga minamahal, sa pagdiriwang natin ng National Bible Month sa 2025, ang ating pong tema ay tungkol sa pag-asang buhay. Ano po? Na ang pag-asa ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. At nakita po natin sa ating main theme verse, at meron pong second theme verse, ang sabi po ay, put it into mind, consider it into your mind. Ano po? Always remind yourself. Today, we have crisis of hope of many essential things. Ano po? Meron tayong crisis sa education. Kulela tayo sa education. Tinanggalan pa ng malaking budget. Ano po? Meron tayong crisis pagdating sa good governance. Ang mga pinuno natin ay tuloy sa pagyaman at angkan-angkan, pumuposisyon. Sila nagpapayaman. We have a crisis of servant leader. We have a crisis of many things in this country, ladies and gentlemen. But thanks be to God, because we can continue to allow God to fuel hope in our heart. Hallelujah. And that will come from the written Word of God. Mga kapatid, mga minamahal, hindi kailangan maghari ng hopelessness sa Pilipinas at sa ating puso at sa ating pamilya sa kabila ng krisis din natin sa pagkain. Ang mahal-mahal kaya ng pagkain ngayon, di ba? Nandiyan ba kayo? Hindi ba kayo namamalengke? Di ba? Napakarami. Matindin pa lalo yung crisis of sense of right and wrong among Pilipino. Boto tayo ng boto sa pare-parehong pamilya. Pag nagkataon sa Senado, pag hindi tayo nagbago, ilang pamilya kontrolado Senado? 4 na pamilya. Ano po? Tulfo family, Cayetano family, sino pa? Villar family, Estrada family, yung Marcos pa, kapatid ng presidente. Mga kapatid, milyon-milyon tayo. Huwag naman kayo bumoto ng pamilya. There is a crisis of sense of right and wrong. Boto tayo ng boto ng mga pamilyar na pangalan, pero wala naman nagagawa. Sikat, artista, sasayaw lang. Binoboto natin. Kaya nagkakahirap-hirap ang bansa dahil po sa mga palpak na pinuno, lalo na palpak na pagboto. But thank God, because we have the Bible in the Philippines that we are promoting. Hallelujah. And when people in Filipino go back to the Bible, we can survive this crisis. Can you hear another amen? We can survive the crisis ng pamilya mo. Crisis sa relationship. Crisis sa health. Ngayon, pagpunta mo ng ospital, kawawa ka pag walang pera. Tingnan nyo, nabalian ng daliri, 400,000. Tama ba? Grabe. Ilang araw lang yun, mga kapatid. We have a terrible crisis in the Philippines. That's why we need to fuel our hope. Pag tumingin ka sa lahat ng yon, nakakawala talaga ng gana at pag-asa. Salamat. Merong Biblia. Can you hear another amen? Pwede bang muling pumalakpak ang bawat isa? At awitin natin, Thy word is the lamp unto my path. Hallelujah. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga puso sa pagtanggap namin ng iyong mga salita. In Jesus' name. O gasipo, shout and say, praise God. Sa palakpak sa Panginoon. At salamat sa ating diakonesa sa 9 o'clock service, sa lahat ng ating mga duluses, sa pangunguna ng ating mga prompters. Pwede ba isa pa malakas na palakpak sa kanila? And of course, marami tayong duluses. Meron tayong marshal, meron tayong greeters, meron tayong general services, yung naglilinis, nagbo-volunteer.
At marami pang iba. At salamat sa Panginoon sa napakarami nating mga naglilingkod na sa ating Panginoon. Today, we shall commence our new series. Ano po? Ito po yung gratefulness for the Scripture that fuels our hope. We need hope. Hallelujah. We can survive any crisis except the crisis of hope. Pag yan na nawala, patay na tayo. Salamat. Sapagkat tayo sa Biblia, hindi tayo mauubusan ng pag-asa. Nandyan ho ba kayo? May amen ba? Kaya kailangan po natin, mga kapatid, let's go back to the Bible. Ano po? Let's go back to the Bible. Mga kapatid, mga minamahal, ang Biblia po, makita natin ang ilang information. Ano po? Yan po ang bestseller book in the whole world. Tuloy-tuloy ang imprenta ng Biblia. Ano po? At ang Biblia rin po ay widely considered the best-selling nga po. Ano po? Yan po yung mga ilang detalye. Next, please. Makikita natin, ano po? The Bible is first printed book. Ano po? At nandiyan po, you can see all the trivia. Mga kapatid, may the Lord cultivate in our heart the love for the Bible. Ano po? This is the most translated book in many languages. This is the most published book ano po, in the whole world. This is the oldest continuously printed book. We can see some other. You can find a lot of trivia about the Bible. And that is true in all countries, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat po tayo sapagkat sa Pilipinas, we have this occasion that we can celebrate the Bible. Ano po? Let's look at the text. Ano po? Ang sabi po ng talata, ano po? Basahin po natin muli. Ano po? We might have hope. How can we have hope? Ano po? Sabi diyan, yung pong written in the past. Ano po? Yung nasulat, written, yung nilinaw pa, scripture. It is the Bible that fuels our hope. When you look around, hopelessness will engulf you. But when you go back to the Bible and really study it in your heart, your hope will be fueled. Hallelujah. Will not only be revived, but will be fueled. Ibig sabihin tuloy-tuloy na mag-aapoy. Walang pwedeng magnakaw ng iyong pag-asa. Pumalakpak nga po, ang naniniwala dyan. Praise God. There are three things that this verse is telling us about the Holy Scripture that gives hope that we should be thankful about. Number one, ang sabi po, for everything that was written in the past was written to teach us. Mga kapatid, mga minamahal, our hope is being fueled by the Bible, and therefore we must be thankful about this because through the Bible, you and I are enlightened. The Scripture gives us enlightenment. Mga kapatid, mga minamahal, napakaraming tao ngayon ay naghihirap dahil po sa mga malimpasya sa nakaraan. Na mali ka ng pili ng mapapangasawa, na mali ka ng pili ng barkada, na mali ka ng kurso dahil naroon mga barkada mo, nakikurso ka na rin. Sila, passion nila yun. Ikaw, hindi mo passion yan. Ano po? Ang dami po. Mga problema ito, sitwasyon, bunga ng maling pasyahin kahapon. Hindi lang maling pasyahin mo, maling pasyahin ng iba, nadamay ka. Nagpasya ang magulang mo maghiwalay, wala ka namang magawa, nadamay ka. So maling desisyon ng mga magulang. And why is it like this? Because people lack wisdom. Today is what the late Raul Rocco said, the years of knowledge. Kiklik ka lang. Ano po? Meron ka ng knowledge. But knowledge, ladies and gentlemen, is not enough. Ang dami ngayon, mga kabataan, ang daming alam. Pero ang mga pasyahin, mali-mali. At merong consequences sa buhay nila at sa kanilang kadamay at kapamilya. Kaya we need enlightenment. Hallelujah! And only the Bible can give us enlightenment. Ang sabi po ng Psalm chapter 19 verse 7, ang salita ng Panginoon, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. At ano po sabi? Ano po sabi? Ano po? The statutes of the Lord, this is the word of God, are, ano po sabi? Are you here? Are
Ito, malakasan niyo po ang basa. Oh, you can do better than that. Making wise the simple. Alam niyo, when I read this, hindi kasi ako nag-aaral nung araw eh. Puro ako barkada, sabungan, sa kanto. School buko lang mo ako. Ano po? Kaya college na ako, di pa ako mapabasa ng English eh, ng tuloy-tuloy. Yung profesora ko sa English, hanga sa boses ko. Sabi niya, ganda ng boses mo, Mr. Milan. Ha? Aalagaan kita. Tuwan-tuwa naman ako. Eh maganda yung teacher ko. Tapos ako, attention niya. Naku, tuwan-tuwa naman ako. Aba, minsan isinalang ako, pinatayo ako. Tapos nilabas niya yung Manila paper niya. Ang habang paragraph ng mga English word na hindi pamilyar. Nako, pinabasa sa akin. Tapos sabi sa akin, Mr. Milan, what happened to your voice? Bakit lumiit? Kasi hindi ko mabasa. At kaya hanggang ngayon sa DCS, minsan pinagbabasa nila ako ng news. Sabi ko, hindi ako pagbasa, hindi ako pambasa. Eh, si Maloy, ay lagi gusto niya, no, I want you, you are very spontaneous, you are very insightful, I want you to join me. At the first time I joined ONP, ay panahon ni Maloy, ano po, and even my mother, she asked to join yung Kamareng, Milan, ano po. At tatuan-tuwa ang nanay ko, ano po. At nang ako'y magbasa ng news, ko, dami ko natanggap na text. Sabi niya, parang nabuhay si Kuya Cesar. Hindi ako nag-aaral. But when I read this, that the Bible makes the simple wise, I took it to my heart. And I read the Bible. I read the Bible. I read the Bible. Pati pag i-English, natuto ako. Nandiyan ba kayo? Pati sa mga decision ko sa buhay. And when people ask me, pag nagka-counsel kayo, katatanong pa lang ng problema, may sagot na kayo. Scripted ba yun? Sabi ko, hindi. At nang ako'y pauwi na, sabi ko, Lord, saan galing yung wisdom na yun? And the Lord remind me of this verse. Because I kept on reading the Bible, reading the Bible, reading the Bible. So when there is a situation, there is wisdom. The Lord even used me to give wisdom to political leaders of the land. No less than the President of the Philippines asked wisdom from me. Not because I graduated from a expensive school. Recently, we were at the office of the Secretary of Education, and we were given some minutes to speak. I was one of those. And yung mga nauna sa akin, sabi niya, I am from Ateneo. Sabi niya, I am from UP. I am from LaSalle. I am from, sabi ko, I am from Mekawayang College. Where is that? Sabi nila. But when I presented my presentation, all of those who graduated from expensive school acknowledged the wisdom of my presentation. And where did it come from? Yes, I took master's degree, 2 master's degree from the seminary, and also I studied in Loyola School of Theology of Ateneo later on. But even long before that, I would ascribe the wisdom that I possess from reading my Bible. Gusto mo maging matalino? Wala. Gusto mo maging matalino? Gusto mo maging matalino anak mo? Basta kayo ng Bible. Sa likod nito, ay merong Bible reading guide. Ito, yung ating pong pinopromote na ipapanregalo. Ano po? Ayan po. Narito po yan sa likod. Check-checkan mo kung ano na natapos mo. At meron tayong Bible reading guide. Mga kapatid, it's no joke. It happened to me also. I am a living testimony that the Bible gives enlightenment. That's why my hope was always strong and it still is strong. Despite of many trials, despite of many problems I went through. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Sa 2 Chronicles chapter 1 verses 11 to 12. 2 Chronicles chapter 1 verses 11 to 12. Si Solomon, sabi ng Panginoon, humingi ka kung ano gusto mo. Ikaw kaya tanongin ng Diyos ng ganyan. Sabi ng Solomon, hindi ko hihingi ng kayamanan. Hindi ko hihingi ng posisyon. So ayaw niya ng dynasty. Ayaw niya ang hinihingi ko po ay karunungan.
Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ibibigay ko sa iyo ang karunungan. Sa verse 12. Dahil hiningi mo ay karunungan at hindi kayamanan, hiningi mo ay karunungan at hindi kapangyarihan, pati kayamanan at kapangyarihan, ibibigay ko sa iyo. Because you are a man of wisdom. Palapakan niya natin ng Panginoon. Kaya yung nagpapakahirap para may pamana, okay yan. Pero yung pinamamana mo, madaling mawawala pag walang wisdom ang anak mo. Dahil hindi mo dinadala sa Sunday school. Hindi mo binabasahan ng Bible. Kaya if there is one other need that we have now, ay Sunday school teacher. And we need Sunday school teacher. Because we want people from the hope of glory to become wise men and women. Can I hear louder amen? Ayaw talaga. Ayaw. Gusto niyo maging matalino? Anong gagawin? Basahin ang Biblia because the Bible gives enlightenment. So, hindi lang kaalaman, kundi talagang nagkaroon ka ng alam, kundi karunungan. Yung pagpapasya mo sa buhay, nagiging maayos. Pangalawa, mga kapatid, ano po sinasabi ng Bible? Ano po? Ng verse natin, balikan po natin. Ang sabi dyan, the endurance taught in the Scripture. Pakibasa nga ho ito. What is endurance? Endurance is the ability to continue despite of trials, despite of problem, despite of opposition. Because most of us, kapag may problema na, suko na. Many of us, kapag mayroong obstacle, takbuhan na, ayawan na. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, the Bible does not only gives us enlightenment. That's why buhay ang pag-asa. Kundi buhay ang pag-asa natin sa Biblia sapagkat binibigyan tayo ng Biblia ng endurance. As you read the Bible, ladies and gentlemen, nagkakaroon ka ng yung hiwagang galaw ng Diyos sa buhay mo. Na nagkakaroon ka ng lakas sa loob na kaya mong tiisin ang anumang pinagdadaanan mong problema. Yan po ang sinabi rin sa Hebrew chapter 12 verse 1 to 3. Ang sabi diyan, napapaligiran tayo ng clouds of witnesses. Sino yon? Chapter 11, mga lalaki at babae ng Bible na nagtiis, nag-endure dahil lang sa pag-asa nila sa darating na Mesiyas. At sabi, napapaligiran nila tayo. Nasa langit sila at nakatanaw sa atin. At sinasabi nila, kaya mo yan. Kaya ang sabi, kailangan lang itapon mo ang mga bagay na nakakahadlang at itapon mo ang mga kasalanan sa buhay mo. At sa halip, let us run with perseverance the race marked out for us. Huwag kang susuko. Sabi mo sa katayo mo, huwag kang susuko. Sabi mo, huwag kang susuko. Sa iba, gising na. Sabi mo, huwag daw tayo susuko. Huwag kang susuko. Sabi, huwag kang susuko. Tuloy lang. And verse 2. Fixing our eyes on Jesus. Huwag kang titingin sa tao. Pag tumingin ka sa tao, madidiscourage ka. Mawalan ka na loob. Kay Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy, ito maganda, for the joy set before him, he, yan na ba pinakamalakas nyo? Sabi mo sa kayo mo, gising tayo. Magbabasa na tayo, magbabasa. Nagising na, praise God. He endured, hallelujah, di ba? He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dahil pinagtiisan niya. Kita nyo, pati yung shame. Kaya inabot niya yung kaluwalhatian. And verse 3. Look at verse 3. Verse 3. Let the Bible speak to us. Pakibasa nga ho ng malakas na nadidinig ng tatlo sa gilid mo, kaliwa at kanan mo sa sobrang lakas. 1 to ready, read. So that consider Jesus. Jesus himself endured. And Jesus is in your heart. Kaya, when you consider him, you will not grow weary. You will not surrender. 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. Ano po sabi? 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. Ano po? Let us look at this. Mga kapatid, mga minamahal. For you have been born again. Sino na born again? Taas nga kami na born again. Ayan. Praise God. Ano po? You have been born again, not of perishable seed, but of imperishable,
through the living and enduring. Wow! We heard the Word of God. We heard that we are a sinner and we need Christ. We heard na hindi tayo natin kaya ligtas ang ating sarili. Ano po? At pag tingnan natin 24, ano po sabi ng verse 24? For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. And 25. But pakibasa nga po ng malakas ulit, nadinig ng tatlo sa kaliwat kanan mo. But the word of the Lord endures forever. There is a miracle, a working hand of God, that when you read the Bible that endures forever, it gives you endurance. Hallelujah. Meron ka bang pinagtitiisan? Kapatid, kaya kailangan natin sumama sa prayer and fasting. Sa prayer and fasting, tinuturuan tayo na mag-endure. Gutom ka na. Sabi mo, no. Di ba? Gusto mo nang mag-cellphone? No. Gusto mo nang tignan ano nangyari doon sa pinapanood mong series? Tulad ngayon. After 3 months na ako'y kinukumbinsin ng aking anak na panoorin yung Pulang Araw. Sabi ko, ayokong simulan. Sasayang oras ko. Pero ang misis ko sinimulan, yung Pulang Araw. Nakikita ng panggilid ko mata. Hanggang ngayon, nanonood na rin ako. Pulang Araw. Ang ganda. Pero ngayon kasama yung ipapasting ko. 1 week. Hindi ko malalaman kung ano ang mangyayari doon sa Pulang Araw. Pero I will say, kahit gusto ko na, wag muna. Ayun ang fasting. Ang fasting po, hindi para barasuhin ang kamay ng Diyos para bigay ang gusto mo. Kundi para to break yourself so that you can hear God more. And when you listen to God more, because you are no longer listening to your passion and desire, you can ask the right thing. Kaya marami pong testimony na nag-fasting, answered prayer lahat. Kasi po, habang nagpa-fasting ka, you hear God and His best plan. At yun nga yung pagpe-pray mo. At yung best plan ni God na yan, kahit best yan, hinahadlangan ng demonyo yan. Sa impapawid. Pero pag pinagpe-pray mo, at nadapuli mo yung dapat mo yung pag-pray, yung hadlang ng demonyo, natatanggal! Hallelujah! Can I hear that? Amen? Kaya kung mga imbis na pinagpe-pray mo, hindi yung best plan ni God, lalong wala. Pero alamin mo yung best plan. Kaya sabi po ng John chapter 15, if you remain in me, ask whatever you wish, and it shall be done with you. Bibigay pala lahat. If you remain. Because when you remain, you hear His best plan. And when you hear His best plan, you will begin praying at yung hadlang ng demonyo natatanggal. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Kaya mag-register kayo kung dadalo kayo at bukas, gabi-gabi dito, bibigyan kayo nitong handouts natin para sa ating every night. Nandiyan po ang ilan po nating mga information, thank you, tungkol sa prayer and fasting. 1 week, from Monday up to Friday. Are you joining our fasting? Kaya yung anak mo, kapag kami gusto, bili mo ako laruan. Hindi. Sabi na laruan Hindi sinabi. Nagwala. Tayo ka. Tara, isa lang. Ayan. Hindi marunong mag-endure. Kaya, problema yan pag nawala ka na sa buhay niyan. Kailangan marunong yung delayed gratification. That's the importance of fasting. And the Bible helps us to endure. Because only when you endure like Jesus Himself, when He endured, He was able to enjoy the glory at the right hand of God. Mga kapatid, may the Lord speak to us. Mahalaga po, sa Matthew chapter 6, verse 2, ang sabi, when you give alms. Matthew chapter 6, verse 5, when you pray. These are the 3 things every Christian are expected to regularly do. Give alms sa needy. Sabi ng gobyerno, huwag kayo namimigay ng limos sa kalsada. Sabi ng Bible, mamigay ng limos Ano susundin mo? So, siyempre ang Biblia. Kaya lang, totoo rin naman na kung maglilimos ka ng pera, na-encourage na dala-dala yung mga bata ng kawawa naman. Kaya ako, pag nagbibigay ng alms, pagkain.
Kaya may pagkain ako sa kotse, pag may kumatok, bibigyan ko pagkain. Ano po? Hindi ma-encourage yung pera. So pangalawa, when you pray, prayer. At pangatlo, sa verse 6, when you fast. So look at the words. When you. Meaning it is assumed that you and I must always give alms, must always pray, and must always fast. This should be a regular thing. Even before other religion of the whole world began using fasting, it is actually the Christian practice to do fasting so that we develop endurance. And that can be done as we read the Bible. Pangatlo, panghuli, sa susunod na talata, bahagi ng talata, ano po? The encouragement they provide. Ano po? The encouragement they. What is this day? This day refers to the Scripture. Ano po? Ayan. The Scripture. This day refers to what was written in the past. The Scripture. So, the encouragement the Scripture provides. Whenever you read the Bible, may encourage ka. The key word here is courage. Courage. A lot of people lack courage. Mahina loob. Mahina loob. Tanong yung katabi mo, mahina ba loob mo? Mahina loob. Yung ibang mga binata, hindi makapanligaw hanggat hindi nakahalatang crush na rin sila, naniligawan nila. Torpe, tawag doon. Duwag. Duwag. Ayaw, natatakot mabasted. Aba, dapat ay huwag kang torpe. Ano po? Kung may nagugustuhan ka, pag-pray mo. At kung nasa kanya talaga yung qualities na gusto mo, makursunado kanya o hindi, ligawan mo. Amen? Yung nobya ko niligawan ko, si Tess. Tapos sinagot naman ako, praise God. Pagkaroon ng isang linggo, binabawi. At parang, pwede raw ba, bawi-bawi? Parang abay, pumayag naman ako. Sabi ko, sige, kung gusto mong bawiin, basta wag mo kung bawalan, ligawan ka. Nakuha sa lakas ng loob. Hallelujah. Kaya sabi niya, hindi ko na babawiin. Praise God. Ay mga kapatid, ang dami ngayon nagtagumpay, malakas ang loob. Ang dami nabibigo, magagaling. Kasi mahina loob When you read the Bible, allow the Scripture to encourage you. And when you are encouraged, ladies and gentlemen, wow, you can continue to fuel the hopes in life. Hallelujah. That's how important the Bible is. Kaya ito, meron pang pwede niyong bilhin. At mura. Kaysa sa aming bookstore sa Philippine Bible Society. Ano po? Discounted ang Hope of Glory. Praise God. You can give this out. At buong taon, basahin natin. At markahan natin. Ano po? At narito na sa likod yung atin pong guide. Ano po? Mga kapatid, one of the biggest trial natin o issue natin ay ang OFW. Napipilitan ng mga Pilipino na mag-abroad. Hanggang ngayon, at lalo na ngayon, maraming mga magulang, anak, lumaki na naman ang utang ng Pilipinas. Nababayaran na yung utang na ginawa ni Marcos Sr. Ngayon si Duterte, grabe, sa 6 na taon nilubog sa utang. At ngayon si Marcos Jr., gano'n na naman, dumadami. Mag-abroad ka na anak. Gano'n ang nangyayari. O kaya si nanay, o kaya si tatay. Thank God for OFW. Dahil kung hindi sa kanila, baksak na ang ating ekonomiya. Pwede mo palapakan natin ang mga pamilyang may OFW. Praise God. Salamat po sa inyong mga buhay. Pero hindi iyan ang ating pangarap. Dalangin natin na darating ang araw, uunlad ang bansang Pilipinas dahil marunong na kayong bumoto at ako. Aboboto tayo ng mga totoong servant leader, hindi yung madali mo maalala. Sa ngayon, marami na di-discourage. Salamat, may Bible. As you read the Bible, kaya mong lumaban sa buhay. Can you hear that? Amen? Sabi nga ni Jack Ma, pagpapiliin mo, kung ano ang gusto, trabaho o negosyo, ang gusto ng tao, trabaho para may sweldo. Hindi nila alam ang negosyo, makakalikha ng trabaho. Mga kapatid, we are missing a lot of things in life
because Satan successfully robbed us of courage in life. Mga kapatid, let the Bible continue to encourage you. Hallelujah. The Bible gives encouragement. Kaya mamaya, we'll be praying for anyone here na may kapatid, o kaya asawa, o kaya magulang, o kaya anak na nasa abroad. O kaya kayo buong pamilya na nasa abroad, pagpe-pray namin kayo mamaya. Tapos may inihanda kaming masarap na pagkain sa inyo mamaya. Pwede ho ba yun? Kasi nga, dahil sa OFW families, nabubuhay ang ating negosyo. Ang buhay ang ating bansa, ekonomiya. Kaya kailangan po natin. Ano po? Ay mamaya, we will ask you to stay. But what am I saying? Yung OFW child, lumalaking may pera dahil napapadala ng remittance, pero mahina ang loob kasi hindi lumaki na walang magulang na nariyan. Nagsasabing, ang ganda mo anak. Kaya mo yan anak. Salamat sapagkat may Bible. Hallelujah. May Bible. I also experienced that. I grew up without a father because my father died when I was just 2 years old. I had no male example in my life. But thank God, when I read the Bible and I found out that I have a father in heaven, talagang nabuo loob ko. At dahil sa buong loob, ano man ang kakapusan ko, na overcome ng courage na binibigay ng Bible. Ladies and gentlemen, may the Lord speak to our hearts. May you allow yourself to live in hope. Huwag ka mawala ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya, let's go back to the Bible. Sa taong 2025, anong pagbabago ang iyong tatahakin in relation to the source of hope that gives enlightenment, endurance, and courage? As we celebrate the Lord's Supper, I would like you to remember that even the Lord Jesus Christ Himself,